Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang isang mabigat ngunit mahalagang paksa, ang political asylum. Ito ay isang tulong para sa mga taong inuusig sa kanilang sariling bansa, isang pagkakataon para sa isang panibagong simula. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Isipin mo na takot ka kaya kailangan mong umalis sa iyong bansa. Iiwan ang lahat ng pamilyar sa iyo. Yan ang malungkot na realidad para sa mga asylum seekers. Hindi lang sila naghahanap ng mas maayos na buhay. Naghahanap sila ng buhay na malaya sa takot. Ang political asylum ay isang legal na proteksyon na ibinibigay ng isang bansa sa isang taong wala sa kanyang sariling bayan. Hindi ito tungkol sa oportunidad sa ekonomiya. Ito ay tungkol sa pagtakas sa panganib. Isipin mo ito bilang isang ligtas na kanlungan para sa mga taong hindi kayang protektahan ng kanilang gobyerno mula sa kapahamakan. Ang pangangailangan para sa asylum ay lumilitaw kapag ang mga individual ay nahaharap sa pag-usig dahil sa kanilang lahi, relihiyon, nasyonalidad, paniniwala sa politika, o pagiging miyembro ng isang partikular na grupong panlipunan. Hindi lang ito mga abstract na konsepto. Kumakatawan sila sa mga totong banta sa kaligtasan at kalayaan. Kinikilala ng asylum ang isang pangunahing karapatang pantao, ang karapatang mabuhay ng malaya mula sa pag-uusig. Ito ay isang mahalagang bahagi ng batas internasyonal, isang patunay ng ating pagkakaisa bilang mga tao. Kaya, ano ang nagtutulak sa mga tao sa desperadong sitwasyon na ito? Bakit kaya isusugal ng isang tao ang lahat para pumunta sa ibang bansa? Kadalasan ay hinaharap ang mapanganib na paglalakbay at walang kasiguraduhang kinabukasan. Simple lang ang sagot, takot. Isipin mo na nakatira ka sa ilalim ng isang gobyerno na ikinukulong ang mga tao dahil sa kanilang mga paniniwala. Guni-gunihin mong tinutugis ka dahil sa iyong lahi o relihiyon. Iyan ang araw-araw na realidad para sa napakaraming tao sa buong mundo. Ang digmaan at kaguluhan ang mga pangunahing dahilan ng paglikas. Kapag umuulan ng bomba at nagliliparan ang mga bala, ang pagtakas para sa iyong buhay ang nagiging tanging opsyon. Walang sinuman ang dapat makaranas ng ganitong mga kalupitan, lalo na sa sarili nilang mga tahanan. Ngunit ang pang-aapi ay maaring maging mas mapanlinlang sa anyo ng sistematikong diskriminasyon, panliligalig o kahit na pagpapahirap. Isipin mong nabubuhay sa patuloy na takot sa iyong gobyerno, hindi makapagsalita ng iyong saloobin o maisagawa ang iyong pananampalataya. Ito ay isang nakakasakal na buhay na walang sinuman ang nararapat. Ang mga ito ay hindi mga piling pangyayari lamang. Ito ay paulit-ulit na mga pang-aapi na pumipilit sa mga tao na gumawa ng mga mahirap na desisyon. Ang desisyon na tumakas ay hindi basta-basta ginagawa. Ito ay ang huling paraan, isang desperadong pagtatangka na mabawi ang buhay at kinabukasan. Hindi na bago ang pangangailangan ng asylum. Paulit-ulit itong nangyayari sa kasaysayan. Natatandaan ba ninyo ang mga Hudyong tumakas mula sa Nazi Germany? Desperado silang makahanap ng kanlungan, isang lugar para makatakas sa mga kakila-kilabot na nangyayari sa kanilang paligid. Marami ang nakatagpo ng kaligtasan sa mga bansang nagbukas ng kanilang mga pinto na nag-alok ng santuwaryo mula sa pag-uusig. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, dumami ang mga naghahanap ng asylum dahil milyon-milyon ang nawala ng tirahan. Tumulong ang mga bansa sa buong mundo bilang pagkilala sa kanilang moral na obligasyon na tumulong. Ang sama-samang pagkilos na ito ay humantong sa paglikha ng 1951 Refugee Convention, isang mahalagang kasunduan na nagtatakda ng mga karapatan ng mga refugee at mga obligasyon ng mga estado. Ngunit hindi doon natapos ang pangangailangan para sa asylum. Noong Cold War, maraming tao ang tumakas mula sa mga komunistang rehimen sa silangang Europa na naghanap ng kanlungan sa kanluran. Kamakailan lamang, ang mga kaguluhan sa gitnang silangan at Africa ay nagtulak sa milyon-milyon na tumakas sa kanilang mga tahanan, desperado para sa ligtasan at seguridad. Paulit-ulit nating nakikita ang mga bunga ng pag-uusig at ang kahalagahan ng pagbibigay ng kanlungan. Ang asylum ay hindi lamang tungkol sa mga legal na obligasyon. Ito ay tungkol sa ating pagkakaisa bilang tao, tungkol sa pagkilala sa likas na dignidad ng bawat individual. Bahagi 4, pag-navigate sa maze, ang legal na balangkas para sa paghingi ng asylum. Okay, paano nga ba gumagana ang buong proseso ng paghingi ng asylum?
Medyo nakakalito, para maging tapat. Parang maze. Ang 1951 Refugee Convention na nabanggit natin kanina ay parang rulebook. Dito nakasulat kung sino ang maituturing na refugee at ang mga pangunahing karapatan na dapat nilang matanggap. Pero heto ang catch. Bawat bansa ay may sariling desisyon kung paano nila ipapatupad ang mga patakarang ito. Kaya, ang proseso ng paghingi ng asilom ay maaring magkaiba-iba sa bawat lugar. May mga bansang madali lang ang proseso, habang ang iba naman ay parang akyat ng bundok sa hirap. Pero kadalasan, ang proseso ay nagsisimula sa isang aplikasyon. Hindi lang ito basta pagpuno ng form. Kailangan mong ipresenta ang iyong kaso at ipaliwanag kung bakit kailangan mo ng proteksyon. Kailangan mong magbigay ng ebidensya ng persekusyon na maaring mahirap kung kinailangan mong tumakas agad. Pagkatapos, ang susunod ay ang paghihintay at maniwala ka, maaring matagal ito. Rerepasuhin ang iyong aplikasyon at maaaring tawagin ka para sa isang interview para malaman kung totoo ang iyong sinasabi. Nakakaba ang prosesong ito, lalo na kung ang buhay mo ang nakataya. Kung naaprubahan ang iyong aplikasyon, congrats! Nabigyan ka na ng asilom. Pero kung ito ay tinanggihan, maaari kang mag-apela, pero ibang legal na laban na naman iyon. Ito ay isang komplikado at kadalasang nakaka-frustrate na sistema. Pero ito ang sistemang meron tayo. Ikalimang bahagi, paghahanap ng kanlungan, ang proseso ng asilom, isang pandaigdigang perspektibo. Ating palawakin ang ating pananaw at tingnan ang ilang mga totoong halimbawa. Kunin natin ang Canada, halimbawa. Mayroon silang reputasyon sa pagtanggap ng mga refugee. Mayroon silang sistemang nakabatay sa puntos na isinasaalang-alang ang mga bagay tulad ng kasanayan sa wika at edukasyon. Ngunit inuuna rin nila ang mga refugee na tumatakas sa persekusyon. At mayroon din ang Germany, na naging kanlungan para sa mga naghahanap ng asylum, lalo na noong krisis ng mga refugee mula sa Syria. Naharap din sila sa mga hamon, ngunit nagpakita rin sila ng pambihirang pagmamalasakit at pagkabukas palad. Ngunit hindi lahat ay maganda. Ang ilang mga bansa, tulad ng Estados Unidos sa ilalim ng Administrasyong Trump, ay ginawang mas mahirap ang paghingi ng asylum. Nagpatupad sila ng mga patakaran na nagpahirap sa pagpasok sa bansa at paghingi ng proteksyon na nagiiwan sa marami na nasa panganib. Ang punto ay, ang proseso ng asilom ay halo-halo. Ang ilang mga bansa ay mas tumatanggap kaysa sa iba, at ang klima sa politika ay may malaking epekto sa kung paano tinatrato ang mga refugee. Ika-6 na bahagi, ang epekto sa tao, paano binabago ng asilom ang mga buhay at lipunan. Huwag nating kalimutan ang tunay na mahalaga dito, ang epekto nito sa mga tao. Isipin mo na nabigyan ka ng asilom pagkatapos ng maraming taon ng takot at kawalan ng katiyakan. Ito ay isang pagkakataon para makapagsimulang muli, para mabuhay ng walang pangambang mauusig. Ang asilom ay nagbibigay daan sa mga tao para makapag-aral, makahanap ng trabaho, at makatulong sa kanilang mga bagong komunidad. Nagdadala sila ng iba't ibang kasanayan, pananaw, at karanasan na nagpapayaman sa kultura ng kanilang bagong tahanan. Pero hindi lang ito tungkol sa buhay ng bawat isa. Ito ay tungkol sa pagbabago ng lipunan. Kapag tinatanggap natin ang mga refugee, hindi lang natin sila binibigyan ng kaligtasan. Pinagtitibay din natin ang ating mga pinahalagahan na malasakit at pagkakapantay-pantay. Sinasabi natin na naniniwala tayo sa karapatang pantao, hindi lang para sa ilan, kundi para sa lahat. Siyempre, maaring maging mahirap ang pakikibagay. May mga hadlang sa wika, pagkakaiba-iba ng kultura, at ang trauma ng mga nakaraang karanasan na kailangang malampasan. Ngunit sa tamang suporta, ang mga refugee ay maaring umunlad at makatulong sa kanilang mga bagong lipunan sa maraming paraan. Konklusyon, isang tanglaw ng pag-asa ang nagtatagal na kahalagahan ng political asylum. Mga kababayan, ang political asylum ay isang tanglaw ng pag-asa sa isang mundong kadalasang tila madilim at walang awa. Ito ay patunay ng ating pagkakaisa bilang tao, isang paalala na mayroon tayong moral na obligasyon na protektahan ang mga tumatakas sa pang-uusig. Hindi ito isang perpektong sistema, malayo sa perpekto. Ngunit ito ay isang sistemang dapat ipaglaban, isang sistemang kumikilala sa likas na dignidad ng bawat tao. Kapag isinara natin ang ating mga pinto sa mga naghahanap ng kanlungan, hindi lamang natin sila tinatalikuran din natin ang ating sariling mga prinsipyo.
Kaya, patuloy nating pag-usapan ang tungkol sa asilom, patuloy na ipaglaban ang mga karapatan ng mga refugee, at patuloy na ipaalala sa ating sarili na ang pagmamalasakit at pakikiramay ay hindi kahinaan, kundi ang mismong pundasyon ng isang makatarungan at makataong mundo. Yan na po ang ating palabas, mga kababayan. Magandang gabi. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito, dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video, upang maging realistic akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong mag-atubili sa pag-donate via GCash at 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa.